talaga maintindihan itong nag-deliver sa akin ng package. 3 yung in-order ko. Tapos, ang i-deliver lang dun sa pintuan ay yung isa. Tapos yung dalawa nilagay dito sa mailbox. Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Di ba dapat ay pinagsabay na nila? Pareho lang ng size. Dapat ay nilagay na nila lahat dun sa front door. Hindi ko maintindihan. O baka magkaiba yung nag-deliver. Tsaka wala akong ilagay sa mailbox ha. But that's okay. Nakuha ko rin naman yung package ko. Ito na siya. Yes, yung isa ay nandun na sa bahay. Yun yung regalo ko sa anak ko para sa Christmas. Yes, binili ko na siya ngayon para mas madali. Wala na akong intindihin. Magbabalot na ako ng mga regalo. Isa na lang pala ang kulang sa aking listahan. Yan. Alright, papasok na ako sa trabaho. Aga pa rin ako nakarating dito. Akala ko ay malilate na ako. Dahil nga, ako ay, 7:52 ako umalis ang bahay. Ang pasok ko ay 8:30. My God, buti nakarating pa rin ako dito. Maaga pa rin akong dumating dito. 8:10, 8:30 ang pasok ko. So, meron pa akong 20 minutes. Yes. Pero maglalakad pa papunta doon. Yeah. Sobrang lamig ngayon at ngayon ay 33 degree. Grabe. Sobra ang lamig. Yes. Ang pasok ko ngayon ay 7 hours lamang. Yes. Dahil Sunday. And then bukas is 8 hours. Yes. So, ano ba pag-uusapan natin? Ito, ang babasahin natin. OFW sa Singapore. 27 years ako dito sa Singapore. Iisa lang naging amo ko. Iisa lang anak ko. May asawa at trabaho na din. Hirap din pala pag iisa lang ang anak. Binuhos ko sa kanya ang atensyon ko. Pinaaral ko, nakapagtapos, nakapagtrabaho na. Nagsabi ako sa kanya na mag-for good na ako. Gusto ko nang mag-rest, pero ang sagot niya sa akin, kung maipon ka para sa sarili mo, pwede ka nang umuwi dahil hindi mo ako maaasahan kasi may asawa at anak na ako. Nasaktan ako sa sinabi ng anak ko. Hindi ko akalain na kaya niyang sabihin sa akin ng ganyan. Yes, 'di ba? Kaya ito yung sinasabi ko talaga sa lahat ng mga kabataan diyan. Okay, na may pamilya, may asawa, may mga anak. Huwag nating ibuhos lahat, okay, sa anak natin. Magtira at maglaan tayo ng para sa sarili natin, okay? Para nang sa ganun, ito kasi yung adjustment kapag tumatanda na tayo, ang nasa isip natin is parang hindi natin makakaya na mamuhay ng sarili natin pag tayo ay tumigil na sa pagtatrabaho. Which is wrong. Adjustment period lang yun. Akala mo lang yun. Isipin mo na kaya mong mabuhay ng buong buhay mo ng ikaw lang. For 27 years, ikaw lang ang gumawa ng lahat para sa'yo. So, walang magiging pagbabago pagdating ng panahon na ikaw ay nag-retire na. Okay? Pag umuwi ka na sa Pilipinas, dumalik ka na sa Pilipinas, sumira na uli sa Pinas, hindi ka, hindi ka mahihirapan na mabuhay ng sayo. Basta ang mahalaga, meron kang sariling pera. Okay? May sarili kang bahay, may sarili kang ipon, may sarili kang, yung matutustusan mo para na ang sarili mo. Ang pinakamahalagang parte ng buhay na ito kapag tumatanda tayo or ang isang tao is, kailangan is, basta't malakas pa ang isip at katawan mo, okay? Ang lahat. Parang kahit 70 ka na, 80 ka na is, yung pangangatawan mo, yung isip mo, matalas pa rin. Yung parang, kagaya pa rin mga ginagawa mo noon. Sabi ko nga yung mga katrabaho ko dito, may edad na sila. Yung isa is 71. So, yung isa naming manager, nagtatrabaho. 71, may sarili siyang bahay niya, sarili niyang apartment lang siya, nangungupahan siya buong buhay niya. Hindi ko alam bakit hindi siya bumili ng sarili niyang bahay. But anyways, yun ang buhay niya. Meron siyang sasakyan, syempre sarili niya. Meron din siyang sarili niyang pera mula sa pagtatrabaho niya buong buhay niya. Nag-ipon talaga siya at naglaan para sa pagtanda niya. Meron din siyang isang anak. Yung anak niya is, hindi ko alam kailan taon, nasa 40 na siguro. Yes, hindi siya nakatira dito malapit. Malayo siya. Nakatira siya sa San Antonio pa. So, malayo yun from here. Parang nasa 7 hours, 8 hours, ganyan. Pero alam mo siya, tingnan mo, nabubuhay siya ng kanya. Hindi siya yung parang magtatanong pa sa anak mo. Ito ang kagandahan na, ito ang lagi nating tatandaan. Kapag meron tayong sarili nating pera, napaglaanan natin yung para sa sarili nating buhay, para sa pagtanda natin, meron kang sariling ipon, meron kang
retirement, yun nga, napaglaanan mo yung retirement mo, makakapag-desisyon ka ng para sa'yo. So, pagdating ng panahon is, hindi mo kailangan tanungin yung anak mo kung anong gagawin mo. Ikaw sa sarili mo ay magkakaroon ka ng sarili mong pag-iisip, sarili mong desisyon sa buhay. Ikaw magdidesisyon sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangan tanungin yung anak mo na, mag-uwi na ako, unless yung anak mo, kaya mo tinatanong is dahil nakatira ka doon sa bahay niya, or nakatira siya sa bahay mo, okay? Kung siya ay nakatira sa bahay mo, siya na lang yung paalisin mo at siya ang pabukurin mo at babalikan na dun sa bahay mo, okay? At dun ka titira, okay? Kung bahay mo yun. Pero hindi ko alam, hindi naman niya nabanggit, okay? Lalo't ganyan ang anak mo, kailangan talaga meron kang sarili mong pera, sariling ipon, sariling retirement, para hindi ka mahirapan pa rin sa pamumuhay mo. Para pagdating ng umuwi ka na, hindi mo kailangan tanungin yung anak mo na, uuwi na ako, mag-for good na ako. No, uuwi ka dahil yun ang decision mo, okay? Pero yun nga, kahit hindi ka tanungin ng anak mo kung may ipon ka, mahalaga sa sarili mo, meron ka noon. At huwag mo na rin sabihin dun sa anak mo na may ipon ka. Sarili mo yan, okay? Sarili mong buhay yan, hindi mo kailangang isiwalat sa kanya yung kung magkano yung naipon mo, kung may ipon ka, kung may pension ka, huwag mo nang sabihin sa kanya yun. Okay? Magdesisyon ka para sa sarili mo, umuwi ka kung gusto mo. Basta nailaan mo na yung lahat ng para sa sarili mo. Sarili mong bahay, kung kailangan mo ng sasakyan at yung bahay, yung lugar mo is inconvenient para sa iyo na walang sasakyan, then kailangan may sasakyan ka rin. At kung ikaw ba ay komportable mag-drive para sa sarili mo, then kailangan may sasakyan ka. Kung hindi at anong tawag dito, convenient naman na kahit walang sasakyan is maraming mga transportation. So, okay lang. Kahit di ka na bumili ng sasakyan. Pero kung wala, is yun. Kailangan mo talaga i-provide sa sarili mo yun. Okay? Bilang sa sarili natin, pag tumanda ang isang tao, ganun pa rin. Alam ko, hindi ko maiiwasan na yung adjustment period talaga. Kasi ganyan din ako may mga times, lalo na pag nagkakasakit ako. I'm in my 40s, pero minsan nagkakasakit ako, sabi ko, my God, 40 pa lamang ako, ganito na. Paano na pag nag-60 na ako, paano ko yatin yung sarili ko? So, nag-iisip-isip na ako ng gagawin ko. Sabi ko, paano kung wala yung anak ko dito? Paano kung pumunta ng ospital? Sabi ng ospital, kailangan may kasama ako. Or, sabi ng ospital, kailangan may magdadrive para sa akin. Tapos naisip ko, nga pala, may taxi nga pala. So, yun na lang tatawagan ko pag kailangan ko talagang umuwi ng bahay or yung pumunta ng ospital. Tatawag na lang ako ng taxi at magkapahatid sa ospital. Yun, ganun lang gagawin ko. Yun, so, adjustment period, maano mo rin yan, makakaya mo din yan. Yun. Basta mahalaga na meron tayong sariling pera, sariling ipon, retirement, para yun ang ating magiging sandigan, okay, sa pagdating ng panahon. Okay, 8:70 na, kailangan ko nang pumasok. Maglakad ako dun sa trabaho ko, kailangan kumuha ng communicator. Okay, hanggang sa muli, bye!